Narinig ni Leonardo ang pag-iyak ng tatlong sanggol mula sa crib. Isang matalim na tunog na tila kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng malaking bahay at sa puso niya. 3 buwan na. 3 buwan na simula nang iwan siya ng asawa niya, si Andrea, at maging siya na lang ang mag-isa sa pagpapalaki ng kanilang triplets. Isang trahedya na nag-iwan ng butas sa kanyang dibdib, malalim at nananatili. Bawat pag-iyak ng mga bata ay parang dagdag na bigat sa kanyang balikat, isang paalala ng kanyang kawalan at ng responsibilidad na biglang lumapag sa kanya. Siya, si Leonardo Vergara, isang matagumpay na negosyante na kayang pamahalaan ng isang imperyo, ngunit ngayon ay tila nawawala ng kontrol sa kanyang sariling tahanan. Lumapit siya sa crib. Ang mga mata ay nanlalabo sa pagod at kalungkutan. Inisa-isa niyang tingnan ang kanyang mga anak, sina Leo Jr., Andrea at Carlos. Bawat isa ay sumisigaw, naghahanap ng yakap na hindi niya alam kung paano ibigay ng buo. "Shh! Daddy's here!" bulong niya, ngunit ang boses niya ay basag. Pakiramdam niya ay isa siyang sirang bagay at bawat pagtatangka niyang ayusin ang sarili ay nagdudulot lamang ng mas maraming lamat. Kailangan niya ng katatagan, ng isang sandigan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Kailangan ng mga bata ng isang ina, isang figura na magbibigay ng init at pagmamahal na nawala sa kanilang buhay. Biglang bumukas ang pinto. Si Clarice Montenegro. Naglalakad siya sa sala na tila isang diyosa. Ang bawat galaw ay puno ng kagandahan at pagiging perpekto. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At lumapit siya kay Leonardo. Niyakap ito ng mahigpit. "Oh, Leonardo, mahal ko. Nag-aalala ako sa iyo," malambing niyang sabi habang hinahaplos ang likod nito. "Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi mo ito kailangang pasanin ng mag-isa." Hinawakan niya ang isang sanggol, ipinapakita ang kanyang pagiging maalaga. Ngunit sa isang iglap na hindi napansin ni Leonardo, bahagya siyang napailing at may bahid ng pagkabagot sa kanyang mga mata bago siya muling ngumiti. Ang ganda ni Clarice, ang kanyang matamis na boses at ang kanyang pangako ng isang pamilyang kompleto ay tila isang balsamo sa sugatan niyang puso. Nagdesisyon si Leonardo. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang magbigay ng ina sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, nagplano sila ng kasal. Si Clarice, na matalino at mapagpakitang tao, ay pinanatili ang kanyang imahe ng perpektong babae, ang kinabukasan ng pamilya Vergara. Ngunit habang nagpaplano sila, sa kusina, isang babae ang tahimik na naghahanda ng gatas para sa mga sanggol. Si Tess Ilagan, ang byuda na nagtatrabaho bilang kasambahay at personal na katulong sa pag-aalaga ng mga bata. Payat siya. May simpleng gupit ng buhok. At ang kanyang mga mata ay palaging may bahid ng kalungkutan. Ngunit puno ang matinding pagmamahal tuwing tinitignan ang mga sanggol. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib. Ang mga kamay ay mahinahon na inabot ang isa sa mga bata. Nagsimula siyang umawit ng isang lullaby, isang lumang awitin na natutunan niya sa kanyang ina. Ang malambing niyang boses ay nagpakalma sa umiiyak na sanggol. At sa lalong madaling panahon, ang lahat ng 3 bata ay tahimik na. Walang humingi sa kanya, walang nag-utos sa kanya, ngunit ginawa niya ito ng buong puso. Nakita ni Leonardo ang eksena mula sa sala. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman mula kay Clarice. Alam niya na si Tess ay tapat at masipag, ngunit hindi niya naiintindihan ang lalim ng pagmamahal na ipinapakita nito sa kanyang mga anak. Tila may isang lihim na koneksyon sa pagitan ni Tess at ng kanyang mga anak. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Nang gabing iyon, matapos ang kanilang pagpaplano ng kasal, iniabot ni Leonardo kay Clarice ang isang singsing. Kumikinang ito sa ilaw ng chandelier, sumisimbolo sa isang bagong simula.
Ngumiti si Clarice, isang ngiti na nakakasilaw at puno ng tagumpay. Mahal na mahal kita, Leonardo. Bulong niya, sabay halik sa kanyang pisngi. Ngunit habang nakatalikod siya, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Tess, na ngayon ay tahimik na karga ang isa sa mga sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. May isang bahid ng paghamak sa mga mata ni Clarice. Para sa kanya, si Tess ay isa lamang balakid na madaling maalis. Ang mga linggo ay lumipas at ang anino ng kasal ay dahan-dahang lumalapit. Sa panlabas, perpekto ang lahat. Si Clarice ay madalas nakasama ni Leonardo sa mga social event, nagbibigay ng impresyon ng isang matatag at nagmamahalang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagpapakitang tao, unti-unting nakikita ni Leonardo ang mga maliliit na lamat. Madalas si Clarice na may urgent na tawag sa telepono tuwing oras ng pagpapakain o pagpapalit ng diaper. Oh, Leonardo, alam mo naman, ang trabaho ko sa company. Napaka-stressful. Madalas niyang idahilan na may kasamang malambing na paghawak sa braso nito. Isang hapon, hindi sinasadyang narinig ni Leonardo ang pag-uusap ni Clarissa sa telepono. Napakagulo ng mga bata. Hindi ko alam kung paano kinakaya ni Leonardo ang pag-iyak ng mga yan. Talagang headache. Napaigtad si Leonardo. Ngunit nang makita siya ni Clarice, mabilis nitong ibinaba ang telepono at ngumiti ng matamis. Oh, mahal. Kausap ko lang ang wedding planner. Kailangan nating ayusin ang guest list. Tinangka niyang balewalain ang narinig. Sinisisi ang sarili na baka masyado lang siyang sensitibo dahil sa pagod. Samantala, sa nursery, patuloy ang walang pagod na pag-aalaga ni Tess. Ang bawat iyak, bawat ungol ng mga sanggol ay agarang naaaksyonan niya. Hindi niya pinansin ang malamig na tingin ni Clarice o ang mga pasaring na paminsan-minsan ay naririnig niya mula sa ibang kasambahay na tila nakakarinig ng mga bulong-bulungan. Ang tanging mahalaga para kay Tess ay ang tatlong anghel na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Naalala niya ang araw na yon, ilang linggo, bago namatay si Andrea. Tess, mahinang sabi ni Andrea, habang nakahiga sa kama ng ospital. Ang mga mata nito ay nanlalabo, ngunit may matinding pagmamahal at pag-aalala. Kung mangyari ang pinakamasama, mangako ka sa akin. Alagaan mo ang mga anak ko, Tess. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. Hindi makapagsalita si Tess, pinipigilan ng luha. Pangako, Auring. Ang nasambit niya sa kaibigan gamit ang palayaw nito. Buhay ko ang ipagpapalit ko para sa kanila. At sa kanyang puso, isang lihim na pangako pa ang nabuo. Ang pangako na alagaan ang mga anak ng lalaking matagal na niyang minamahal sa malayo. Si Leonardo. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang kanyang pagtingin kay Leonardo. Bata pa lang sila, kaibigan na niya si Andrea at madalas silang magkasama. Nakikita niya kung paano tignan ni Andrea si Leonardo at natuto rin siyang tignan ito sa parehong paraan, ngunit inilalabas niya lamang sa kanyang mga panaginip. Ngayon, narito siya, sa bahay ng lalaking minamahal niya, inaalagaan ang mga anak nito, habang ito naman ay ikakasal sa ibang babae. Isang sakit na hindi niya kayang ilabas. Isang gabi, muling umiiyak ang mga sanggol. Tinungo ni Clarice ang nursery, ngunit sa halip na umalalay, nilingon niya ang pinto. Ang ingay naman. Tess, nasaan ka ba? Bulong niya, ngunit sapat para marinig ni Leonardo na nagkataong dumaan. Mabilis na dumating si Tess, ang pagod ay nakaukit sa kanyang mukha. Walang imik niyang kinuha ang isa sa mga bata at nagsimulang kantahan ito. Pinanood ni Leonardo ang eksena mula sa isang sulok. Nakita niya ang pagod, ngunit nakita rin niya ang dalisay na pagmamahal sa mga mata ni Tess. May kung anong bumulong sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan.
Bakit hindi ganoon ang pakiramdam niya kay Clarice? Kinabukasan, habang nasa opisina, kinonsulta ni Leonardo ang kanyang matalik na kaibigan, isang security expert. Naramdaman ko lang pare may kakaiba. Gusto kong magpakabit ng hidden camera sa bahay, lalo na sa nursery, just for extra security. Paliwanag ni Leonardo, sinisikap na itago ang totoong dahilan ng kanyang pagkabahala. Ang kaibigan niya ay walang imik na sumang-ayon. Pag-uwi niya, nakakabit na ang mga kamera. Isang maliit na monitor ang inilagay sa kanyang bedside table. Gusto lang niyang masiguro ang kaligtasan ng mga anak niya. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanila. Ayaw na niyang mawalan pa. Ngunit sa lalim ng kanyang puso, may isa pang dahilan. Isang dahilan na hindi niya pa kayang aminin sa sarili. Gabi na. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang tunog ng baby monitor. Nagsimulang umiyak si Leo Jr., sinusundan ng dalawa pa. Napaupo si Leonardo sa kama, kinuha ang monitor. Ngunit sa halip na tumayo at pumunta sa nursery, tinitigan niya ang screen. Nakita niya si Clarice na naglalakad sa hallway, patungo sa nursery. Huminga siya ng malalim. Sana tama ang desisyon niya. Ngunit ang sumunod na nakita niya ang nagpahinto sa kanyang hininga. Pinanood ni Leonardo ang monitor. Ang bawat hininga ay tila naging mabigat. Nakita niya si Clarice na pumasok sa nursery. Ngunit hindi siya lumapit sa mga umiiyak na sanggol. Sa halip, tumayo lang siya sa gitna ng silid, may irita sa mukha. Ang ingay naman, bulong nito, sapat para marinig sa mikropono ng kamera. Hindi ba talaga sila titigil? Ang mga sanggol ay patuloy sa pag-iyak, mas malakas pa kaysa kanina. Tila nararamdaman ang lamig na nagmumula sa babaeng dapat sana ay maging ina nila. Si Clarice, sa halip na aliwin sila, ay kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-browse. Lumipas ang ilang minuto na parang mga oras sa paningin ni Leonardo. Ang puso niya ay kumirot sa bawat patak ng luha ng kanyang mga anak. Ang galit ay dahan-dahang namuo sa kanyang dibdib, malamig at mapait. Tsk! Nakakainis. Muling bulong ni Clarice. Pagkatapos ay umupo sa isang armchair at nagsimulang mag-makeup, ganap na binabaliwala ang mga bata. Hindi niya man lang sinubukang damputin ang isa sa kanila. Hindi niya man lang sinubukan silang patahimikin. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng sarili, na tila ang mga sanggol ay mga ingay lamang sa background ng kanyang sariling mundo. Si Leonardo ay nakaramdam ng pagkasuklam. Ito ang babaeng pinagkakatiwalaan niya? Ito ang babaeng nais niyang maging ina ng kanyang mga anak? Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa inaakala niya. Ang pagkabigo ay nagpakulo ng kanyang dugo. Ilang sandali pa, nakita niya si Clarice na tumayo, bahagyang sumimangot sa direksyon ng mga bata, at lumabas ng nursery na tila walang nangyari. Ang mga sanggol ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Ilang segundo, 1 minuto, 2 minuto. Ang pinto ay muling bumukas, ngunit hindi si Clarice. Si Tess Ilagan ang pumasok. Nakita ni Leonardo ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit sa mga mata nito ay may matinding pagmamahal. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam kung may nag-utos ba sa kanya o wala. Mabilis siyang lumapit sa isa sa mga sanggol. Dahan-dahan itong kinarga. Shh! Tahan na baby, malambing niyang sabi. Habang hinahaplos ang likod ng bata. Nagsimula siyang umawit ng isang lalabay. Ang kanyang boses ay malambing at nagpakalma. Ang ikalawang sanggol ay kinuha niya. At pagkatapos ay ang pangatlo, inayos sa kanyang bisig. Hindi siya tumigil sa pag-awit hanggang sa ang mga sanggol ay dahan-dahang tumahimik at isa-isa silang nakatulog sa kanyang yakap. Nakita ni Leonardo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Tess habang tinititigan ang mga bata. Ang kanyang pagmamahal ay dalisay, totoo, at walang pasubali. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Leonardo. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng galit at pagkamangha. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Galit kay Clarice
dahil sa kanyang pagpapanggap at pagkamangha kay Tess na sa lahat ng oras ay tahimik na nagsasakripisyo, nagmamahal at nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Nagmadali si Leonardo na bumangon mula sa kama. Ang video ay patuloy pa rin sa pag-playback sa kanyang isip. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang madilim na kalangitan. Naguguluhan siya. Bakit si Tess? Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa mga anak niya nang walang kapalit, nang walang hinihingi? Ang kanyang pagkabagabag ay mas lumalim. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa monitor. Pinanood muli ang mga footage. Hindi ito maaaring magkamali. Malinaw ang bawat galaw ni Clarice, ang bawat pasaring niya, ang bawat pagbaliwala. At mas malinaw ang bawat yakap, bawat haplos, bawat kanta ni Tess. Ang pagkakaiba ay tulad ng araw at gabi. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa kanya. Paano niya nagawang maging ganoon kamanhid? Paano niya nagawang maging bulag sa totoo? Ang pagkawala ni Andrea ay nagdulot ng isang ulap sa kanyang pag-iisip, kaya't naghahanap siya ng komportable, ng madali, ng mukhang perpekto. At doon niya nakita si Clarice, isang babaeng may maskara ng pagiging caring at loving. Ngunit ang maskara ay nahulog na ngayon. Nang sumikat ang araw, nararamdaman pa rin ni Leonardo ang bigat ng pagkabigo. Hindi pa rin siya natulog. Nang bumaba siya sa kusina, nakita niya si Clarice na nakaupo sa hapag, nagbabasa ng magazine habang umiinom ng kape. Ngumiti ito sa kanya. Ang kanyang nangiti ay tila walang bahid ng anumang kasalanan. "Good morning, mahal." Malamig nitong bati. "Ayos ka lang ba? Ang lalim ng eyebags mo." Umupo si Leonardo sa tapat niya. Pinilit maging kalmado. Hindi niya kayang ilabas agad ang lahat. Kailangan niya ng oras para isipin ang susunod na hakbang. "Okay lang ako," sagot niya. "Medyo puyat lang." May biglang naisip si Leonardo. Isang pagsubok. "Clarice?" Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtatanong. "Kagabi, medyo matindi ang yak ng mga bata. Hindi ka ba nahirapan?" Nag-angat ng tingin si Clarice mula sa kanyang magazine, bahagyang kumunot ang noo. "Oh, ganoon ba? Tulog na kasi ako, mahal. Alam mo naman, ang pagod sa kakagawa ng wedding preparations. Pero huwag kang mag-alala. Alam kong inasikaso sila ni Tess. Mahusay naman si Tess sa mga bata, hindi ba?" Sinabi niya ito nang may kasamang matamis na ngiti. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang hindi nakatakas sa pansin ni Leonardo. Isang saglit na paglihis ng tingin, isang bahagyang pagkairita. Ngunit nagpatuloy pa rin si Leonardo. "Alam ko, Clarice, pero sa tingin ko, bilang magiging ina nila, kailangan mo ring masanay sa ganoong sitwasyon. Paano kung wala si Tess?" Nalaglag ang nangiti ni Clarice. Ngayon ay may bahid na ng pagtatanggol ang kanyang tinig. "Leonardo, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong mahal ko ang mga anak mo at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Pero hindi naman ako isang yaya. May mga responsibilidad din ako sa kumpanya at sa mga magiging anak natin balang araw." "Pero ang mga bata ngayon, Clarice," diretsong sabi ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Umiwas ng tingin si Clarice. Naramdaman ni Leonardo ang pagtaas ng tensyon sa pagitan nila. "Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, Leonardo?" tanong ni Clarice. Ang boses ay matigas na. "May pinapahiwatig ka ba?" Pinilit ni Leonardo na pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. "Wala naman," sagot niya. "Nag-aalala lang ako sa kanila. Gusto kong sigurado na may maaasahan sila palagi." Humigit kumulang isang hininga si Clarice, pilit nang ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "Naiintindihan ko, mahal. Pero hindi mo dapat masyadong bigyan ng pansin ang mga maliliit na bagay. Ang mahalaga ay ang kinabukasan natin. At, Leonardo,
Tumingin siya sa kanya ng diretsahan. Gusto kong maging maayos ang lahat. Kaya sana, huwag mong hayaan na may sino mang tao o anumang bagay ang makasisira sa plano natin. Lalo na kung mayroong gustong umagaw sa kung ano ang atin. Ang huling mga salita ni Clarice ay tumimo sa isip ni Leonardo. Isang banta, isang pahiwatig. At nang tumingin si Clarice sa kusina, kung saan nakita niya si Tess na naglilinis, napuno ang puso ni Leonardo ng isang mapait na realization. Hindi lang siya pinagtataksilan ni Clarice, kundi handa rin itong saktan ang sino mang hadlang sa kanyang mga plano, lalo na si Tess. Ang sumunod na araw ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa mansyon. Naramdaman ni Tess ang tensyon sa pagitan ni Leonardo at Clarice, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang pinagmulan nito. Ang tanging alam niya ay tinitignan siya ni Clarice nang may galit, na tila may kasalanan siyang hindi niya alam. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa nursery, narinig niya ang bulungan ng dalawang kakatulong sa labas ng pinto. Narinig mo ba? Si Ma'am Clarice may ikinuwento sa kanyang pinsan tungkol daw kay Tess. Kumirot ang puso ni Tess. Pilit niyang pinakinggan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lampin. Oo, sabi niya, nilalandi daw ni Tess si Sir Leonardo, kaya daw galit na galit si Ma'am Clarice. Naku naman, akala ko ba matino si Tess? Ganoon pala. Gusto niyang agawin si Sir Leonardo kay Ma'am Clarice? Ang kapal naman ng mukha niya. Ang mga salita ay tila mga panang tumusok sa kanyang puso. Naramdaman ni Tess ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Nilalandi siya? Ang babaeng lihim na nagmamahal kay Leonardo mula pa noon? Ang babaeng nanunumpa na poprotektahan ang mga anak ng kaibigan niya? Ang ideya ay walang kabuluhan. Ngunit ang mga bulungan ay patuloy, lumalaki, at unti-unting kumalat sa buong kabahayan. Nang hapong iyon, naglalakad si Tess sa pasilyo nang biglang tumawag si Clarice mula sa sala. Tess! Lumapit ka rito! Lumapit si Tess. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok. Nakaupo si Leonardo sa isang sofa, may hawak na pahayagan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanilang dalawa. Ayan na siya, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panunuya. Nagtatago ba tayo, Tess? O talagang abala ka sa pagpaparamdam kay Leonardo? Nagulat si Tess. Ma'am Clarice, hindi ko po naintindihan ang sinasabi ninyo. Nagtaas ng kilay si Clarice. Oh, hindi mo naiintindihan? Ang ibig kong sabihin, ang pagiging masyadong malapit sa aking nobyo ay hindi magandang tingnan, lalo na't ikakasal na kami. Baka isipin ng mga tao na may balak kang sirain ang relasyon namin. Clarice, tama na, maring sabi ni Leonardo, ibinaba ang kanyang pahayagan. Ngunit ang kanyang boses ay tila may pag-aalinlangan pa rin. Ngumiti si Clarice, isang matamis ngunit nakamamatay ng ngiti. Oh, mahal, ipinagtatanggol mo siya? Hindi ba't ganun ang nangyari sa nakaraang relasyon mo? May umagaw? Ang huling linya ay tila isang suntok sa sikmura ni Tess. Ang nakaraang relasyon ni Leonardo? Ang sakit na matagal na niyang ibinaon ay muling sumambulat. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagkapahiya. Hindi lang siya binibintangan ni Clarice, kundi sinisira pa nito ang kanyang reputasyon sa harap ng lalaking mahal niya. Wala po akong intensyon na sirain ang kahit anong relasyon, Ma'am Clarice. Sabi ni Tess, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang akin lang po ay ang mga bata. Ang mga bata? O si Leonardo? Pabalik na tanong ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magpanggap, Tess. Alam ko ang mga tipo mong babae. Nais mong umakyat sa ranggo at ginagamit mo ang pagiging biyuda at pagiging ina-inahan para makuha ang atensyon ni Leonardo. Hindi na kinaya ni Tess. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang luha. Bakit? Bakit niya kailangang maranasan ito?
Bakit siya binibintangan ng isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa? Ang tanging ginawa niya ay ang tuparin ang kanyang pangako. Tumingin siya kay Leonardo, naghahanap ng suporta, ng pag-unawa. Ngunit nakita niya sa mga mata nito ang pagkalito, ang pag-aalinlangan. Hindi niya pinaniwalaan si Clarice, ngunit hindi rin niya lubos na ipinagtanggol si Tess. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa mga salita ni Clarice. Kung ganun po ang tingin ninyo sa akin, Ma'am Clarice, sabi ni Tess, ang kanyang boses ay basag. Mas mabuti pa po sigurong mag-resign na lang ako. Nagulat si Leonardo. Tess, anong sinasabi mo? Ngumiti si Clarice, isang matamis na tagumpay. Naku Tess, huwag naman ganyan. Ginagawa ko lang ang tama para sa pamilya namin ni Leonardo. Pero kung yan ang desisyon mo, then so be it. Hindi ka naman namin pipigilan. Tumingin si Tess sa mga mata ni Leonardo. Nakita niya ang kanyang sariling sakit na sumasalamin doon. Ang kanyang puso ay nanlumo. Naramdaman niyang hindi niya na kayang ipagpatuloy ito. Ang sakit, ang kahihiyan, at ang pakiramdam na pinagtataksilan ang kaibigan niya sa pamamagitan ng pag-iisip pa lamang ng anumang pagtingin kay Leonardo ay masyadong mabigat. Aalis na po ako, mahinang sabi ni Tess. Tinalikuran niya ang dalawa. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang alaala ng kanyang kaibigan. Ang kanyang mga anak ay ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili. At ngayon, dahil sa mga kasinungalingan, kailangan na rin niyang umalis. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Nararamdaman niyang pinupunit ang kanyang puso. Paano niya iiwan ang mga sanggol? Ngunit paano niya mananatili sa lugar na ito kung saan ang kanyang pagmamahal at pangako ay binibigyan ng maling kahulugan? Habang nagsisimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ito na ba ang katapusan ng kanyang pangako? Pinanood ni Leonardo ang pagtalikod ni Tess. Ang kanyang puso ay nabalot ng gulo. Ang mga salita ni Clarice ay nagpatibok ng kanyang dibdib sa galit. Ngunit ang mga luha ni Tess at ang kanyang pagpasyang umalis ay mas nagpabigat sa kanyang kalooban. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Clarice. Ngunit ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Tess, ang paghahanap ng suporta na hindi niya naibigay, ay bumabalik sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Alam niya na may mali sa sinasabi ni Clarice. Ngunit sa pagkalito ng damdamin at sa tindi ng pagdaramdam, hindi niya nagawang ipagtanggol ng buo si Tess. Ngayon, sa pag-alis ni Tess, naramdaman niya ang isang butas sa kanyang buhay, isang butas na hindi napunan ni Clarice. Leonardo, mahal, sabi ni Clarice, lumapit at humawak sa kanyang braso. Huwag kang malungkot. Mas mabuti nang umalis siya. Hindi siya magandang impluwensya sa mga bata at sa atin. Ngunit sa halip na aliwin, ang mga salita ni Clarice ay nagdulot lamang ng lalong paglamig sa puso ni Leonardo. Hinarap niya si Clarice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Clarice, anong ginawa mo? Nagulat si Clarice sa kanyang tono. Ginawa ko lang ang tama, Leonardo. Pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Pamilya? O ang sarili mong interes? Tanong ni Leonardo. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi na niya kayang itago ang kanyang galit. Narinig ko ang sinabi mo sa telepono. Ang pag-iyak ng mga bata ay headache para sa'yo. Nakita ko rin ang ginawa mo sa nursery kagabi. Namutla si Clarice. Anong sinasabi mo? May mga camera, Clarice. Diretsang sabi ni Leonardo. Ang boses ay malamig at matalim. Nakita ko ang lahat. Ang pagbaliwala mo sa mga anak ko. Ang pag-iwan mo sa kanila na umiiyak. At nakita ko rin si Tess, ang babaeng buong pusong nagmamahal at nag-aalaga sa kanila kahit hindi mo siya inutusan. Nanlumo si Clarice, ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa takot at galit. Wala kang mapapatunayan, Leonardo. Binibigyan mo lang ng mali siya ang lahat. Mapapatunayan ko, maring sabi ni Leonardo. At ngayon, umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Hindi makapaniwala si Clarice. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Naglakad siya papalabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi, ngunit sa kaibuturan ay takot. Nang makalabas si Clarice, napaupo si Leonardo sa sofa, ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang mga tunog mula sa kwarto ni Tess, ang mga tunog ng pag-iimpake. Hindi niya maaaring hayaan itong mangyari. Hindi niya maaaring mawala si Tess. Nagmadali si Leonardo na umakyat sa itaas. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok. Nang nasa tapat na siya ng pinto ni Tess, nakita niya ang isang lumang kahon sa ibabaw ng kanyang kama, tila naghihintay na dalhin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagtulak sa kanya na kuhanin ito. Tess, sabi niya. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Nang makita niya si Tess na nakatalikod, nag-iimpake. Emkabitchikop na ikong, Emkabitchikop na ikong. Ito ay isang pagkakamali sa paglipat ng wika. Dapat Tagalog ito. Ngunit bago pa niya ituloy, napansin niya ang isang sobre na nakasiksik sa ilalim ng mga lumang larawan sa loob ng kahon. Isang sobre na may sulat kamay ni Andrea. Nagulat si Leonardo. Bakit ito nasa gamit ni Tess? Kinuha niya ang sulat at dahan-dahan itong binuksan. Ang mga salita ni Andrea ay sumalubong sa kanya. Tila isang huling paalala mula sa kanyang mahal na asawa. Mahal kong Leonardo, nagsimula ang sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Alam kong nasasaktan ka ngayon at nalulungkot ako para doon. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita at ang ating mga anak. Nagpatuloy sa pagbasa si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumalabo. May isang bagay akong gustong ipagkatiwala sa iyo, Leonardo. Si Tess. Hindi lang siya ang aking matalik na kaibigan, kundi ang isa sa pinakamabait at pinakamatapat na taong nakilala ko. Alam kong hindi niya ipinapaalam, ngunit matagal na siyang nagmamahal sa iyo. Napaangat ng tingin si Leonardo. Tumingin kay Tess na nakatalikod pa rin sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nagulat siya. Minamahal siya ni Tess? Ngayon niya lang naiintindihan ang lalim ng pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Tess para sa kanyang mga anak. Nagpatuloy sa pagbasa si Leonardo. Alam kong mahirap itong tanggapin, ngunit nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa iyo at ang pagmamahal niya sa ating mga anak ay higit pa sa anuman. Kung mangyari ang pinakamasama, gusto kong siya ang mag-aalaga sa ating mga anak. At sana, Leonardo, sana ay makita mo rin ang pagmamahal na yon. Sana ay bigyan mo siya ng pagkakataon dahil alam kong siya ang magpapasaya sa iyo at sa ating mga anak. Nanginig ang mga kamay ni Leonardo habang binabasa ang huling linya. Siya rin ang nagdala sa akin sa ospital nung huling pagkakataon. Nangako siya ng poprotektahan ang ating mga anak, Leonardo, sa kanyang buhay. Parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Tess ang nagdala kay Andrea sa ospital? Ang pangako? Ang lahat ay nagkonekta sa kanyang isip. Ang pagmamahal ni Tess, ang kanyang pagiging tahimik, ang kanyang walang sawang pag-aalaga. Hindi ito simpleng trabaho lang. Ito ay pagmamahal. Ito ay isang pangako na buong buhay niyang iningatan. Naramdaman ni Leonardo ang matinding pagsisisi. Gaano siya nabulag ng sarili niyang sakit, ng sarili niyang pagkalito. Si Clarice, isang huwad na pag-asa. Si Tess, ang tunay na liwanag na laging naroon, tahimik na nagbibigay ng init. Tess, sabi ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi? Lumingon si Tess. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ano po iyon, Sir Leonardo? Ang sulat ni Andrea, sabi ni Leonardo,
Hawak ang sulat sa kanyang kamay. Ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang nagdala sa kanya sa ospital? Bakit hindi mo sinabi ang pangako mo? Napayuko si Tess. Ang mga luha ay muling umagos. Ito po ang pangako ko sa kanya, Sir Leonardo. Ang protektahan ang mga anak niya. Hindi po mahalaga kung ano ang nangyari sa akin. Ang mahalaga po ay ang mga bata. Nilingon ni Leonardo ang sulat at pagkatapos ay tumingin kay Tess. Isang malalim na pag-unawa ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang babaeng ito ay nagmahal ng tahimik. Nag-alay ng kanyang sarili at pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Hindi niya ito maaaring hayaan. Hindi niya maaaring hayaan na umalis ang babaeng ito. Isang matinding desisyon ang binuo niya. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan ng umaga, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Nag-utos si Leonardo sa kanyang personal assistant na mag-organisa ng isang emergency family meeting kasama sa inimbitahan ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, at ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. At syempre, si Clarice. Nakarating din ang balita kay Tess na nagulat sa biglaang pagtitipon. Dumating si Clarice. Ang kanyang muka ay may bahid ng pagkabahala. Ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang poise. Nilapitan niya si Leonardo. Sinubukan siyang hawakan. Mahal, ano bang nangyayari? Bakit may ganitong pagtitipon? Mariing umiwas si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay malamig. Malalaman mo rin, Clarice. Nagsimula ang pagtitipon sa sala. Ang lahat ay naroroon, kabilang ang mga magulang ni Clarice. Ngunit wala si Tess. Pinilit siyang huwag umalis ni Leonardo. Sinabing kailangan niyang makita ang lahat. Ngunit mas pinili ni Tess na maghintay na lamang sa kusina, malapit sa pinto ng nursery. Tumayo si Leonardo sa harapan ng lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Salamat sa inyong pagpunta. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. May mahalaga akong kailangang sabihin sa inyo at ipapakita. Nagtaka ang lahat. Umiling si Clarice. Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya alam ang nangyayari. Leonardo, ano bang sinasabi mo? Hindi siya pinansin ni Leonardo. Sa halip kinuha niya ang remote control at itinuro ito sa malaking telebisyon sa dingding. Ito ang nakita ko kagabi at sa mga nakaraang gabi. Nagsimula ang video. Ito ang footage mula sa nursery. Ang lahat ay nanahimik. Unang lumabas si Clarice, ang kanyang pagbaliwala sa mga umiiyak na sanggol, ang kanyang pag-aaral mag-makeup, ang kanyang pag-iirita. Ang bawat eksena ay parang suntok sa sikmura ng lahat ng nanonood. Maraming nagsimulang bumulong. Ang iba ay nagtakip ng kanilang bibig sa gulat. Namutla si Clarice. Ang kanyang muka ay tila kinukuryente. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang yan. Leonardo, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Sinubukan niyang agawin ang remote. Ngunit mabilis si Leonardo. Panoorin ninyo ng buo. Maring sabi niya. At pagkatapos, lumabas si Tess. Ang kanyang pagdating, ang kanyang pagyakap sa bawat sanggol, ang kanyang pag-awit ng lalabay, ang mga luha sa kanyang mga mata, ang pagmamahal na dalisay at walang pasubali. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang babae ay napakalinaw. Pagkatapos ng video, bumalik ang ilaw. Ang katahimikan ay mabigat. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Clarice, na ngayon ay nanginginig. Clarice, sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Totoo ba ito? Hindi. Hindi totoo. Niloloko lang kayo ni Leonardo. May binabalak siya. Sigaw ni Clarice. Desperadong sinubukang ipagtanggol ang sarili. Ginawa niya ito para mapaghiwalay kami. Kasi nilalandi siya ni Tess. Gusto ni Tess na agawin siya. Ngumiti si Leonardo. Isang mapait na ngiti. Ang mga kamera ang nagsasabi ng totoo, Clarice. At may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Ito ay mula sa taong pinakamamahal ko sa buhay
Ang aking asawa, si Andrea. Kinuha ni Leonardo ang sulat mula sa kanyang bulsa. Bago siya pumanaw, sumulat si Andrea ng isang liham at sa liham na ito, isinasaad niya kung gaano niya pinagkakatiwalaan si Tess. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang ina na kayang alagaan ang ating mga anak. At sinabi rin niya, tumingin si Leonardo sa mga magulang ni Clarice na si Tess at hindi ikaw, Clarice, ang kasama niya noong huling sandali niya sa ospital. Dahil kay Tess siya nagtiwala ng buo at alam ni Andrea ang puso ni Tess. Nagsimulang umiyak ang ina ni Clarice. Si Clarice ay nakatayo doon. Ang kanyang mundo ay bumagsak. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang pagpapanggap ay nasira. Kung ganoon ang pakiramdam mo sa mga anak ko, Clarice, kung ganoon ka kawalang puso, sabi ni Leonardo, then this engagement is over. Ayoko nang makita ka pa at inaasahan ko na hindi ka na magpapakita sa akin at lalo na sa mga anak ko. Ang tatlong bata ay biglang umiyak mula sa nursery. Narinig ni Leonardo ang malalakas na iyak, ngunit hindi siya kumilos. Ang lahat ay nakatingin kay Clarice. Hindi ito matatapos dito, Leonardo. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Pagsisisihan mo ito. Tumakbo siya palabas ng pinto. Ang kanyang dignidad ay tuluyang nawala. Nang makalabas si Clarice, narinig niya ang patuloy na iyak ng mga bata. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng nursery. Si Tess. Tumakbo siya papasok, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. At inisa-isa niyang niyakap ang mga bata. Naramdaman ni Tess ang matinding kaluwagan. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Patawad o ring, bulong ni Tess habang umiiyak. Halos hindi ko na matupad ang pangako ko. Narinig ni Leonardo ang bulong ni Tess. Nakatingin siya sa babae, sa kanyang mga anak, at sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang pagmamahal, ang sakit, ang pangako, ang lalim ng pagkatao ni Tess. Narinig ni Tess ang bulong ni Leonardo. Ang pangalang O-ring ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napayuko siya. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ang mga kasinungalingan ni Clarice ay nabunyag at sa wakas ay nalaglag ang mabigat na pasanin mula sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na maging masaya, naramdaman niya ang matinding luha, ang takot na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kay Andrea ay tila isang buhol sa kanyang dibdib. Binuhat niya ang isa sa mga sanggol, hinaplos ang likod nito at patuloy na umiyak. Patawad, O-ring, bulong niya sa hangin. Halos hindi ko na matupad ang pangako ko. Ang pangako na buong buhay niyang iningatan. Ang pangako na nagbigay sa kanya ng lakas na manatili sa kabila ng lahat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Leonardo. Tess, mahina nitong sabi. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ginawa mo ang lahat, Tess. Higit pa sa lahat. Nilingon siya ni Tess. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Pero, kung umalis ako, paano ang pangako ko kay Andrea? Paano ang mga bata? Umupo si Leonardo sa tabi niya. Kinuha ang isa sa mga sanggol at mahinahon itong kinarga. Hindi ka umalis, Tess, at hindi mo sila iniwan. Ikaw ang nagpoprotekta sa kanila, Tess. Ikaw ang nagmamahal sa kanila nang walang pasubali, higit pa sa sinuman. Tinitigan niya si Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagsisisi. Patawad, Tess, sa pagiging bulag ko, sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Sa mga salita ni Leonardo, tila bumuka ang isang balon ng damdamin sa puso ni Tess. Ang sakit, ang lungkot, ang takot, at ang pagmamahal na matagal na niyang ibinaon. Umiyak siya ng umiyak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas,
may nakakita sa kanyang sakripisyo. Sa wakas, may nakakita sa kanyang pagmamahal. Hindi ko akalain na makikita mo. Sabi ni Tess, basag ang boses. Nakita ko ang lahat, Tess. Sabi ni Leonardo. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Tess. Ang kanyang paghawak ay malambing at nagbibigay ng katiyakan. At nabasa ko ang sulat ni Andrea. Alam niya, Tess. Alam niya ang lahat. Napaangat ng tingin si Tess. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Alam niya? Pero paano? Ngumiti si Leonardo. Isang malungkot na ngiti. Naramdaman niya, Tess, ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal, at ang pagtingin mo sa akin. Namula si Tess. Gusto niya na maging masaya tayo, Tess. Tayo at ang mga bata. Ang mga salita ni Leonardo ay tila isang balahibo na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Ang bigat ng kanyang konsensya ay dahan-dahang nawala. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nagkakasala. Lumipas ang ilang araw. Isang araw, tinawagan ni Leonardo si Clarice. Narinig ni Tess ang usapan. Ang boses ni Leonardo ay malamig at puno ng awtoridad. Clarice, tapos na ang lahat. Huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilya ko. Ang engagement ay opisyal nang tapos. At huwag mong subukang gumawa ng anumang kalokohan. May sapat akong ebidensya para ibunyag ang lahat sa publiko. Mag-ingat ka. Ibinaba niya ang telepono. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Pagkatapos, nilapitan ni Leonardo si Tess, na ngayon ay nagpapakain sa isa sa mga sanggol. Umupo siya sa tabi nito. Tess, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Hindi ka na aalis, hindi ba? Nagulat si Tess. Sir Leonardo, hindi na ikaw ang kasambahay, Tess. Sabi ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sensiridad. Gusto kong manatili ka. Ikaw at ang anak mo. Bilang bahagi ng pamilya namin. Bilang ina ng mga anak ko. Bilang asawa ko. Namilog ang mga mata ni Tess. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito ba ang tinatawag na himala? Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako ngayon din, patuloy ni Leonardo. Ngunit nakita ko na ang puso mo, Tess. Nakita ko kung gaano ka magmahal at alam kong ikaw ang kailangan ng mga anak ko. Ikaw ang kailangan ko. Hindi bilang kapalit ni Andrea, kundi bilang ikaw, si Tess. Sana ay bigyan mo kami ng pagkakataon. Ang mga luha ay muling umagos sa mga mata ni Tess. Ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangako ay nagkaroon ng katuparan. Tinanggap niya ang kamay ni Leonardo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, inilipat ni Tess ang kanyang mga gamit kasama ang kanyang anak sa isang mas malaking kwarto katabi ng nursery. Pakiramdam niya ay nagsisimula sila ng panibagong buhay. Ang kanyang anak na si Leira ay masaya na sa kanyang bagong kwarto. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may kaunting pag-aalinlangan pa rin sa puso ni Tess. Maari ba siyang maging karapat-dapat sa pagmamahal na ito? Maari ba siyang maging isang tunay na ina sa mga anak ni Leonardo? Ang mga araw ay dahan-dahang lumipas, nagiging linggo, at pagkatapos ay buwan. Ang mansyon na dati ay puno ng kalungkutan at tensyon ay unti-unting napuno ng tawanan, lalo na ng mga bata. Nagising si Tess sa panibagong buhay, isang buhay na hindi niya inakala na posible. Hindi na siya isang kasambahay, kundi isang ina sa kanyang sariling anak na si Lyra at sa tatlong anghel ni Leonardo. Ang relasyon ni Leonardo at Tess ay umusbong ng dahan-dahan, natural at puno ng respeto. Hindi nila minadali ang lahat. Sa halip, binigyan nila ng oras ang bawat isa na maghilom, magtiwala, at matutong magmahal muli. Bawat araw ay isang maliit na kwento ng pagmamahal. Madalas na makikita si Leonardo
na tumutulong kay Tess sa pagpapakain at pagpapalit ng diaper ng mga triplets. Minsan, inaasar pa nga niya si Tess habang nagpapalit ng lampin. "Naku, Tess, ang bango naman ng isa na to." Pagbibiro niya na ikinatawa ni Tess. Ang mga sandaling iyon ay nagpapakita ng kanilang pagiging magkasama ng kanilang partnership. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sila sa hardin kasama ang mga bata, nagulat si Tess nang makita niya si Leonardo na may dalang isang buke ng sariwang rosas. "Para sa'yo," sabi niya. Inabot ang mga bulaklak kay Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Namula si Tess. "Salamat, dear Leo," sabi niya. Ngunit agad siyang itinuwid ni Leonardo. "Leonardo, tawagin mo akong Leonardo." Ang mga ganitong gestures, maliit man, ay malaki ang epekto sa puso ni Tess. Ipinapakita nito na pinahahalagahan siya ni Leonardo, hindi lamang bilang ina ng kanyang mga anak, kundi bilang isang babae. Unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang mga complexes. Naramdaman niya na karapat-dapat siya sa pagmamahal na ito. Hindi na lang sa bahay sila naglalabas. Dinala sila ni Leonardo sa parke, sa zoo, at sa iba pang mga lugar. Ang kanilang pamilya, na binubuo ni Leonardo, Tess, Lyra, at ang triplets, ay naging isang pamilya na. Ang mga tao ay tinitignan sila ng may paghanga, ngunit wala ng paghuhusga. Ang pagmamahal nila ay malinaw na nakikita. Minsan, habang naglalakad-lakad sa parke, narinig ni Tess ang usapan ni Leonardo sa telepono. "Oo, pare, masaya ako. Talagang masaya ako. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganitong klaseng kaligayahan. Si Tess, siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng ito. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pamilya." Narinig ni Tess ang mga salita at ang kanyang puso ay tila lumipad. Hindi na siya nag-iisa, hindi na siya nagtatago. Ang pagmamahal na matagal na niyang ibinaon ay ngayon ay malayang bumubulwak. Isang gabi, matapos matulog ang lahat ng bata, nakaupo si Tess sa balkonahe, nagbabasa ng libro. Dumating si Leonardo, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Umupo siya sa tabi nito. "Masaya ka ba, Tess?" tanong ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalawakan. "Opo, Leonardo," sagot ni Tess. Ang kanyang boses ay malambing. "Masaya ako, higit pa sa inaakala ko." Hinawakan ni Leonardo ang kamay ni Tess. "Ako rin, Tess. Salamat sa lahat." Naramdaman ni Tess ang init ng kanyang kamay. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasama. Hindi na sila 2 individual na naghahanap ng kaligayahan, kundi 2 kaluluwa na natagpuan ng kanilang tahanan sa isa't isa. Ang bawat sandali ay isang patunay ng kanilang lumalagong pagmamahalan. Ngunit may isang gabi, biglang umulan ng malakas. Nagkaroon ng malakas na kulog at kidlat. Narinig ni Leonardo at Tess ang malakas na pag-iyak mula sa nursery. Agad silang tumakbo doon. Si Leo Jr., ang pinakamahinang sanggol, ay nilalagnat. Nagulantang sila. Ang malakas na kulog at kidlat ay sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Leonardo. Nagulantang sila ni Tess nang makita si Leo Jr. na nilalagnat. Agad na kumilos si Tess. Ang kanyang mga kamay ay sanay at mabilis. Kinuha niya ang thermometer, pinunasan ang noo ng sanggol, at sinubukan itong pakalmahin. Si Leonardo naman, sa kabila ng pagiging mayaman at matagumpay, ay tila nawala ng sarili sa takot. Ito ang kanyang pinakakinatatakutan, ang mawalan muli. Mataas ang lagnat niya, sabi ni Tess. Ang kanyang boses ay nag-aalala, ngunit may kontrol. Dapat dalhin natin siya sa ospital. Ospital? Nanginginig na tanong ni Leonardo. Ang alaala ni Andrea na dinala sa ospital ay muling bumalik sa kanya. Isang masakit na memorya. Napapikit siya. Sinubukang burahin ang imaheng iyon. Leonardo, kailangan natin siyang dalhin ngayon.
Giit ni Tess. Ang kanyang tinig ay matatag. Hinawakan niya ang braso ni Leonardo. Hindi siya pwedeng magtagal na ganyan ang lagnat. Tiningnan ni Leonardo si Tess. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging pagmamahal lamang para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na tibok sa kanyang dibdib. Tibok na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang mawala si Andrea. Iyon ang tiwala. Dinala nila si Leo Jr. sa ospital. Sa loob ng ilang oras, naghintay sila ng magkasama. Si Tess ay tahimik na nagdarasal. Si Leonardo ay hawak ang kamay nito. Naghahanap ng lakas. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ngumiti. Naging maayos ang lahat. Nakontrol na namin ang lagnat. Kailangan lang ng kaunting pahinga. Nakahinga ng maluwag si Leonardo. Tiningnan niya si Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Ina Tess. Kung wala ka. Umiling si Tess. Wala po iyon, Leonardo. Responsibilidad ko rin po ang mga bata. Higit pa sa responsibilidad, Tess, sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay malambing. Ito ay pagmamahal. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Nang umuwi sila, ang bawat isa ay tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa. Nang matulog na ang mga bata, naglakad si Leonardo papunta sa puntod ni Andrea na nasa hardin ng kanilang mansyon. Umupo siya sa harap ng lapida. Andrea, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako. Nabulag ako sa sakit. Pero ngayon, nakikita ko na. Ang iyong regalo, Andrea. Si Tess. Kinuwento niya kay Andrea ang lahat. Ang pagdating ni Clarice, ang kanyang pagkabulag, ang pag-alis ni Tess, at ang pagtuklas niya sa sulat. Salamat, Andrea. Sabi niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makita ang pagmamahal nan sa harapan ko na pala. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pahintulot na magmahal muli. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakatayo si Tess. Narinig ang bawat salita ni Leonardo. Ang kanyang puso ay nabalot ng kalungkutan, ngunit puno rin ng pag-asa. Naramdaman niya ang pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad mula kay Andrea, kundi pagpapatawad sa kanyang sarili. Nang matapos si Leonardo, lumapit si Tess sa kanya. Andrea ay, masaya para sa iyo, Leonardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Tumingin si Leonardo kay Tess at sa kanyang mga mata ay walang pag-aalinlangan. Tess, sabi niya, lumuhod sa harap nito at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ko ito ginagawa para sa anumang obligasyon. Hindi ito dahil sa sulat ni Andrea o sa pagmamahal mo sa mga anak ko. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, Tess. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong bumuo ng pamilya sa iyo, sa ating mga anak. Gusto kong bigyan ka ng lahat ng pagmamahal na matagal mo nang ibinibigay ng walang kapalit. Binuksan niya ang kahon at isang simpleng singsing ang kumikinang sa ilaw ng buwan. Will you marry me, Tess Ilagan? Namilog ang mga mata ni Tess. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit ngayon ay luha ng labis na kaligayahan. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga kompleks na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ngunit sa mga mata ni Leonardo, nakita niya ang pagmamahal na dalisay, totoo, at handang tanggapin ang lahat ng imperfections niya. Leonardo, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Tess, sabi ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nananawagan. Ko dechoan mo't ko hoy kong, hindi para sa pangako, kundi para sa iyo, para sa akin, at para sa mga anak natin. Ko dechoan mo't ko hoy kong fai viloy hua, vi an, pavika kong ko ta. Muling may pagkakamali sa paglipat ng wika, dapat Tagalog. Pinilit ni Tess na pagmasdan ang mga mata ni Leonardo. Nakita niya ang pagmamahal,
Ang pag-asa, ang kanyang puso ay nagsasabi ng oo, ngunit ang kanyang isip ay nag-aalinlangan pa rin. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lahat ng sakit, maaari ba siyang maging masaya? Maaari ba siyang tanggapin ang lahat ng ito? Nakatitig si Tess sa mga mata ni Leonardo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang singsing sa maliit na kahon ay kumikinang, ngunit ang tunay na kumikinang ay ang pag-asa sa mga mata ni Leonardo. Ang tanong niya ay nagpatunog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang takot, at ang kanyang mga pangako na maging gabay niya. Ngunit ngayon, sa harapan niya, ay isang pagkakataon para sa kaligayahan, isang kaligayahang nararapat sa kanya. Naalala niya ang mga salita ni Andrea sa sulat, ang pagtitiwala, ang pag-asa, para sa kanyang kaligayahan. Naalala niya ang bawat yakap ng mga triplets, ang bawat tawanan ni Lyra, ang bawat sandali na magkasama sila ni Leonardo. Ito ang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Huminga si Tess ng malalim, pinakawalan ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit ngayon ay luha ng dalisay na kaligayahan. Yumakap siya kay Leonardo nang mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. "Oh, Leonardo," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. "Oo, papakasalan kita." Ang pag-iyak ni Leonardo ay narinig ni Tess. Ang mga yakap nito ay mas humigpit. Niyakap din siya ni Lyra, nagising na pala at nakatayo sa likod nila, ngumingiti. Isang buong pamilya, isang panibagong simula. Makalipas ang ilang linggo, isang simple ngunit napakainit na seremonya ng kasal ang naganap sa hardin ng mansyon, sa tabi mismo ng puntod ni Andrea. Ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ay naroroon. Si Tess, sa kanyang simpleng puting damit ay kumikinang. Si Leonardo, sa kanyang puting barong, ay tila mas naging guwapo, puno ng kaligayahan. Nasa altar sila. Ang mga triplets ay nakaupo sa harap, maingay na naglalaro, habang si Lyra ay masayang nakatitig sa kanyang ina at bagong ama. Ako, si Leonardo Vergara, simula ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, ay nagtatakda sa iyo, si Tess Ilagan, bilang aking asawa. Pangako ko na mamahalin at iingatan kita, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Tumingin si Tess sa mga mata ni Leonardo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ako, si Tess Ilagan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ay nagtatakda sa iyo, si Leonardo Vergara, bilang aking asawa. Pangako ko na mamahalin at iingatan kita, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Pagkatapos ng seremonya, habang nagpipiknik sila sa hardin, isang matamis na sandali ang naganap. Lumapit si Leo Jr., Andrea at Carlos kay Tess. Ang kanilang mga maliliit na boses ay sabay-sabay na nagsabi, "Mama! Mama Tess!" Ang mga luha ay umagos sa mga mata ni Tess. Si Lyra naman, lumapit kay Leonardo at niyakap ito ng mahigpit. "Papa Leonardo!" Nagkatinginan sina Leonardo at Tess. Ang kanilang mga puso ay puno ng walang hanggang kaligayahan. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pagmamahal, pagtitiwala at pagtanggap. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo sila sa balkonahe, magkahawak kamay, tinitignan nila ang papalubog na araw. Ang kulay kahel at pula ay nagpinta sa kalangitan. "Ang ganda!" bulong ni Tess. "Mas maganda ka," sagot ni Leonardo. Hinalikan ang buhok niya. "Salamat, Tess, sa pagbibigay sa akin ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng isang pamilya." "Salamat din, Leonardo," sabi ni Tess. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. "Sa pagtitiwala, sa pagbibigay ng pagkakataon,
at sa pagpapakita sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga pangalan, kundi ng mga pusong handang magmahal ng walang pasubali. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang pagalingin ang lahat ng sugat at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga pusong handang magbukas at magmahal ng lubos. Ang kanilang pamilya ay nagsimula sa trahedya, ngunit nagtapos sa isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. At dito, nagtatapos ang kwento ni Tess at Leonardo, isang paglalakbay patungo sa pag-ibig, pagpapatawad, at pagpapagaling. Sa bawat tagapakinig na sumama sa amin sa paglalakbay na ito, mula sa kauna-unahang kabanata hanggang sa huling yugto, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat ang aking inihahandog. Bilang inyong manunulat, labis ang pasasalamat ko sa inyong pagmamahal, pag-unawa, at sa bawat sandali ng inyong pananabik. Ang bawat salita, bawat emosyon na ipininta sa kwentong ito ay isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal sa pag-asang mahipon nito ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang magandang tatak sa inyong isipan. Ang kwento ni Tess at Leonardo ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay patungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ng pag-asa na matatagpuan kahit sa gitna ng matinding sakit at pagkawala. Ito ay tungkol sa katatagan ng isang ina, ang halaga ng isang pangako, at ang pananampalataya na ang tunay na pagmamahal ay laging makakahanap ng daan kahit gaano pa kahirap ang pagsubok. Pinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa perpektong sitwasyon, kundi sa mga pusong handang magbukas at lumaban para sa kapakanan ng kanilang minamahal. Sana ay naiwan kayo ng kwentong ito na may init sa inyong puso at ng isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga pusong nagmamahalan ng walang pasubali. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Ang inyong mga reaksyon ay ang aming inspirasyon. Maraming salamat muli sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Hanggang sa muling pagkikita sa panibagong kwento, puno ng pag-ibig, drama at mga aral sa buhay. Hanggang sa muli.